Eh, nasa loob ka ng iglesia, wala ka sa loob ng iglesia. At mga pag-aari, di ba? Mga kayamanan, mga pag-aari, binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kahit pala ikaw masama, nagpapaalam pa rin. At kayo mga politiko, marami-rami, nagpapaalam pa rin eh. So, dito natin makikita kung gaano mabuti ang Diyos. Parang ganon. Parang dito sa hindi, huwag mo na hanapin yan. Masama naman yan, pero siya mamatay. Hindi. Napakahalaga ng Diyos sa isang nagbabalik loob na makasalanan. Ano po? Ganun kahalaga yung bawat tao. Meron na uling naalala dito sa aklat ng nabubuo yung naiisip ko sa mga tanong. Ano po? Salamat sa Panginoon, tinutulungan tayong ipaalam yung sagot. Ano po, kasi hindi ko naman lahat masasagot yan. Hindi ko naman alam lahat eh. Ano po? Ito, James 5:20. Ito sa ating mga nakakaalam ng salita ng Diyos. Ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya, magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. May responsibilidad pala tayo na sabihin diyan sa mga masasama na yan, bagamat sila ay masasama na pinagpala, paalalahanan, makapagligtas ka ng isang kaluluwa, may points pala yun sa langit. Ano po? Makapagpabalik loob ka. Nakita niyo yung mga nililigawan ng ibang mga sekta. Si Manny Pacquiao, halimbawa, ano ba dati yan? Katolik, nililigawan ng pastor ng born again. Ano na ngayon? Diba? Ganun, may mga tao na pinayaman ng Diyos, kahit pa anong katangian meron siya, may inuluklok ang Diyos. Yan, kahit yan ay sabihin natin mahigpit para si Duterte, inuluklok ng Diyos siya para matutoy tao. Pero hindi makakaano sa iglesia. So doon natin makikita kung gaano kabait ang Diyos na ito. Kaya nga, bilang Kristiyano, tungkulin natin lahat na sila dalhin dito. Sila yung mga sinasabing makasalanan, dalhin sa loob ng kawan. Sila yung mga sinasabing mga nawala. Ang dami-dami natin. Malaki ang bilang ng Christianity. Sabi, bilyon. Pero maraming mga nawala na dapat pang makuha natin. Yan yung responsibilidad ng isang Kristiyano na nakaatang sa ating mga balikat na sabihin natin ang salita ng Diyos sa bawat mga makasalanan na ito. Pinagpala sila pa rin. At lalong sa ating mga nasa loob ng iglesia, nandyan lalong matindi ang pressure. Bakit? Yung nga sinasabi natin kanina, may gusto kang gawin, oops, bawal. Gusto ko ganito hindi, may nakasulat Yan, may mga ganung bagay. Doon tayo na kakaroon ng mga masasabi nating laban sa araw-araw kung bakit minsan parang nakikita natin na bakit tama yung tanong ni Sister Daisy, kung kailan ka nagpapakabait, saka pa ako tingin-tip nitong mga ito na, di ba, gumawa ng hindi maganda. Nandun yung laban, kung paano mo ipaglalaban yung aral. Ibigay ka ba? O masama na ito diba? Doon malalaman kung sino yung mga tao na yun. At napakarami ang mga tao na yun na umaalis sa katotohanan. Imbis na sila ay hihimukin natin sa katotohanan, umaalis pa yung iba. Nadadala sila ng maling pananampalataya, pagkakilala sa buhay na ito. Kaya mas siguro, mas dagdagan pa natin yung pagpupursige bilang mga Kristiyano. Tandaan po natin, patas ang Diyos, mabait ang Diyos, nagkakaloob siya sa mga meron at sa mga wala. Tinutulungan niya, ang pinagkaiba lang natin pare-pareho, may mga makasalanan, may mga matuwid. May mapupunta sa langit, may mapupunta sa impyerno. Merong mga nasa loob ng kawan, may mga nasa labas ng kawan. So ganun lang po, patas ang Diyos. Patas ang Diyos, lagi po natin siyang, lagi natin itong isipin, yung kinanta natin count your blessings. Maraming pagpapalaan dumating sa atin, bilangin natin isa-isa ito. Ngayon lang gumising ka sa isang umaga na wala kang nararamdaman, blessings yan. Kasi merong mga nagigising.
masakit na ganito ko, absent muna ako sa work. Yan. Masakit yung ganito ko, absent. Yun. Blessings na yan sa Diyos. So, sana nasagot po. Apo. Sige po, Brother Jalo. Minsan bro, di ba, given na binigyan ng kanyang blessings, diba? Minsan kasi yung tao, sa kanyang desisyon na nangyayari yung yung mga problema. Yung bababa ka ba o tataas. Minsan, meron kang desisyon na hindi mo pinag-isipan mabuti. Parang doon ka lulubog, di ba? Tapos ngayon, sasabihin natin, bakit ako pinabayaan? Kasi parang bigyan tayo ng free para mabigyan ng kalayaan ng bawat isa na kung paano mo ba ito desisyonan sa buhay mo. Opo. Yun nga po yung nasa Genesis. At ang tao po talaga nagkakamali. Yan ang dapat nating na nagkakamali tayo. Hindi totoo yung kasabihang nobody's perfect ha. Kasi sino ba perfect eh. Ibig sabihin lang po, kasi tinuro dito ni Raymar natin, natatandaan ko, nobody's perfect. Nako, kung gagamitan natin ang talata, ayoko lang baka mapahiya. Ayoko lang ng ganun kasi. Kasi may mga perfect dito, pati yung mag-asawang Zacarias at yung nanay ni John the Baptist, mga tuwid yan, lumalakad sa harap ng Diyos. So, ibig sabihin lang natin, ang tao talaga nagkakamali. Nagkakamali ang tao, kailangan natin laging humingi sa Diyos ng gabay. Kung may nasabi tayo masama, kung ano man, ihingi natin ang tawad. Doon pa rin papasok dun sa repent. Yung sinasabi natin sinasabi kanina, na magbalik loob. Dahil ang tao nga, patuloy sa gano'n, nakagagawa tayo minsan ng mga desisyon na akala ko kasi tama eh, dahil dun sa free will na yun. Pero ito yung magagay, na tayo ay tinrain, lalo na kung mga bata pa, yan, mga nandito mga kagaling na keeper niya, si Jacob, si Sister Tess, laging dinadala yan, na uulanan ng salita ng Diyos sa mga bata na yan. Hanggang sa sila ay lumaki, nalalaman nila, napapanday ang kanilang buong pagkatao. Kasi magtataka ka naman kung lahat may alam ng salita ng Diyos, bakit may rapist? Bakit may mamamatay tao? May nagre-rape ng sarili niyang anak? Bakit may mga ganon? Kasi nag-uumpisa yun doon sa kanilang ginagalawang lugar. Kung ang lahat doon, halimbawa, lumaki sa squatter, yung kanyang mga barkada ay mahilig manood ng mga hubaran, natitrain na siya noon. Hanggang lumaki to, isa na itong, sabihin natin ay ganap na rapist. So, free will pa rin magkakatala. Ano po? Ginawa mo yung sarili mo masama, hindi natin pwedeng sa Diyos. Kasi meron talagang ayaw lumapit. Meron talagang ayaw lumapit sa Diyos. Ganun pa rin, obligasyon ng bawat isa sa atin na sila'y paalalahanan. Hindi po pilitin. Paalalahanan pa rin. Hindi naman kasi sa atin sinabi, pag ayaw sumama, sipain niya, patayin niya. Ganun kung gano'n. Ano po? Hindi nandun pa rin yung pag-ibig sa kanila. Yung binasa natin kanina sa James, yung isang nagpapabalik ng taong makasalanan, sabi mo sa James, ay gusto ng Diyos po yun. So sana po, natuto tayo sa mga aral na ito ng buhay, na tanggapin natin ito, na ang tao talaga nagkakamali at ang makapagtutuwid sa atin, yung salita po ng Diyos. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig, mga kapatid. Meron pa po. Sige po, Brother Limon. Mga kapatid, sa ating isang pananampalataya, mas marami ang makasalanan. Diba? Katulad ng isang mayaman. Ano ba dinudus nila? Ang pera. Nasa first Timothy. At yung iba naman, sa mga Buddha. Hindi naman sila Ang Kristiyano. mga sinasambal niya, mga hayop, mga lawang inaniwan. Mas marami ang makasalanan. At kukunti ang nakakasumpong ng kaligtasan. Yun po yung binabanggit sa Roma na walang matuwid, wala kahit isa. Atay nagkasala nga. Yung yung tinutukoy ko yung puro mga manggagawa ng kasamaan. Pero magniningas pa rin ang ilaw ng kaligtasan kung bawat isa sa atin ay magkakaroon ng eagerness na ipangaral ang Ebanghelyo na po, papaalala na sa iba.